Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-G lovers. So matagal-tagal din bago tayo naka-upload. Nagbakasyon tayo mga ka-G lovers. So hindi ako nakakapasok. Bali ngayon lang na Monday ulit ako papasok. Bali itong video na to ay nung December pa to na nakasave lang sa phone ko. So try ko lang i-upload. So pasensya na kayo kasi papasok pa lang tayo mga ka-G lovers. So problema nito, hindi siya tumutunog. So titingnan natin yan. So na-miss ko yung gumawa ng video. Simula nung New Year pala mga ka-G lovers, hindi na tayo pumasok. So ngayon lang Monday ulit tayo papasok. So madami-dami na naman yung gagawin natin ito. Yung mga naka-stack dun na iniwan lang. So problem nito, hindi nag-switch yung relay kaya hindi siya tumutunog. Yan ang aalamin natin. So buti mayroon pa pala nakasave dito sa phone ko nung December. Hindi rin ako nakagawa ng video noong December kasi ang dami kong ginagawa, so hindi makasingit makabidyo kasi sunod-sunod yung nagpagawa sa atin. So ang dami. So ito yung board niya, pag binaliktad mo siya, so parang wala pa naman history ng repair. Yan, tingnan nyo maigi. So una natin gagawin, syempre titingnan natin kung may DC output kaya hindi siguro nag-switch on yung relay. So yan ang kadalasan. Abnormal biasing, hindi nag-switch yung relay niyan. Tapos may DC out, yan. Tapos sa drive ng relay. So kung may problema yung drive mo ng relay, so hindi talaga mag-switch on yan. So una muna natin gagawin, magte-test tayo. So titingnan natin kung may DC out. Ito yung output niya sa speaker. Yan, sa speaker na yan, no? Tapos dito tayo magsusundot sa may bandang gitna. Tapos ito yung supply sa baba. Yan, ito sa may gitna, yan, left and right na yan. Yan ang susundutin natin. Titingnan natin kung may DC out. Kasi kung may DC out, malamang hindi talaga mag-switch on yung relay nito. So, madali lang naman mag-test ng DC out nito. So, lagay nyo lang yung black test probe nyo dun sa may ground. Kahit dun sa speaker terminal, pwede na rin yun. Tapos, test natin. Pag hindi pa rin nag-switch pala, ito yung ginagawa natin. Ito, nakita nyo itong dalawang capacitor na to. Yan. Minsan, pag may leak yan, o nagkakaproblema na yan, hindi talaga na-switch yung relay yan. Pero bago tayo mag-proceed yan, ito muna yung aasikasuhin natin. Tingnan natin kung may DC out. So, lagay ko muna yung test lead nito. So, lagay natin dito sa may black. Yan. Yan, okay na yan. So, iti-test natin kung may DC ba siya. Sundutin natin yung output ng speaker. So, hindi pa yan dun sa lampas ng relay. So, dito pa lang yan sa galing sa pinaka-amplifier. Iti-test natin. Yan. Tingnan natin muna kung may supply. Mayroon tayong supply na naka-on na yan. Ibig sabihin. Sandali lang. Yan, 40. Negative 40 at positive 40. So, ibig sabihin naka-on na siya. Check na natin kung may DC output na siya. So, dito, wala. So, dapat mag-switch on to kung wala yan. So, dito, wala din. So, left and right, wala siyang DC out. So, malamang sa relay driver yung problema nito. So, titingnan natin yan. Pero, bago tayo mag-proceed sa relay driver, syempre, check natin yung voltage biasing nito. So, hindi na natin tatanggalin yung, yung itong black test probe. So, sundutin na lang natin yung base nito. So, 0.3. Yan. Sa base lang tayo. May supply naman siya. 0.3. 0.3. 0.3. At 0.3. So, ibig sabihin gold yung voltage biasing nito. So, 0.3. 0.3. 0.3 at 0.3. Yan.
So lahat sila 0.3, walang problema sa biasing. So if okay yung pinaka main amplifier. So problem nito sa relay driver. So nakuha na natin. So check ko nga kung may supply itong relay. Yun. Walang positive ba? Dapat meron tong positive. Bakit kaya? Nagtataka ako bakit wala tong positive. Naka-on naman. Hala. Walang positive yung ano. Ewan ko ba ba't walang positive yun. Imposible naman. So check natin ulit. Gawin natin resolder, tapos yan, resolder natin dito, tapos check natin, tapos yung capacitor, minsan na-experience ko yun, nagka-problema yung capacitor nung pinalitan natin, naging okay na rin naman. So baka ganun rin naman to. Yan. Solder ko muna. Ba't wala kasi yung positive? Dapat meron yung positive supply, kasi ang switching ng relay, nagpapaswitching dyan yung negative, yung nakarekta dyan sa coil nya ay positive. Dapat meron na yung positive. So nagtaka lang ako bakit wala siyang positive. Ewan ko, baka may loose contact lang. So niresolder ko na siya mga ka-G lovers. So ang gagawin natin, tanggalin natin tong capacitor, tapos test tayo ulit. Palitan natin na. So nagets nyo yung sinasabi ko. So kung normal yung drive niyan na relay, dapat meron yung positive. Kasi yung positive yan, nakarekta talagang coil yan. Tapos pag tinis mo sa kabila positive, tapos sa kabila positive, hindi talaga yan nag-switch on. Dapat pag tinis mo sa kabila positive, dapat sa kabila ay wala na, 0 volts na, kasi negative na yun. Ibig sabihin nag-switch na yung relay. So nagets nyo? Kasi hindi naman gagana yung relay kung puro positive lang yan. Dapat sa kabila negative naman. Dahil naka-negative common tayo, dapat 0 volts yung madidetect natin. Nagets nyo? Yan, nagets nyo. Dapat meron siyang positive, sa kabila 0 volts na. Ibig sabihin, gumagana na yung relay niya, nag-switch on na. Pero pag positive sa kabila, pag nilipat mo yung test probe mo, positive pa rin, hindi nag-switch on yung relay niyan. So nagets nyo? So ganun lang naman yung pagtitest niyan mga ka-G lovers, pag-analyze. So pwede naman, para hindi kayo malito sa ginagawa natin, ang gagawin nyo na lang, yung black test probe nyo tapos red test probe nyo, rekta nyo na lang sa paan ng relay, doon sa supply mismo. So hindi na kayo malilito, talaga malalaman nyo kung nag-switch on talaga yung relay, kung may supply siya. Pero kung kabisado nyo naman yung pagtitest nito, ma-analyze nyo naman yan. Kasi pag positive sa kabila, tapos positive sa kabila, ibig sabihin nag-bypass lang sa coil yung supply ng positive, walang negative na dumaloy. Pero kung positive sa kabila, negative sa kabila, o nag 0 volts na siya, ibig sabihin nag-switch yung relay niyan. So ganun lang naman. So palitan natin ng capacitor, kumuha lang ako ng capacitor mga ka-G lovers, tapos try natin, testingin natin ulit. So ito, bago na, nakakuha na tayo ng bagong capacitor. Bali, 4 tong capacitor, pero kadalasan ito yung unang tinatanggal ko. Pag wala pa rin, pinapalitan ko pa rin yung 2 capacitor dyan. Bali, 4 tong nandyan nakalagay na capacitor. Tapos kung wala pa rin talaga, check nyo yung transistor dyan, maliliit, yung resistor. So meron pa nga si inner diode yata dyan, tapos signal diode. So pwede nyo naman i-check nyo rin yan. Yan, lagay natin yung capacitor, tapos check natin kung nag-switch on na ba yung relay. Malalaman din natin yan. So sana ngayon makasunod-sunod na tayo maka-upload ng video, kasi hindi na masyadong magiging busy. Kasi pag noong December kasi grabe yung ginawa natin, hindi pwedeng makasingit yung paggawa ng video. So kakahiya naman, kasi matatagalan tayo nag-video, nag-aayos, matatagalan tayo sa pag-repair, tapos ang dami pang i-repair natin, kaya hindi na ako gumawa ng video. Kaya ngayon baka pwede na tayo makagawa ng mga video. So yan, nakabitan natin yung capacitor.
Tapos putulan natin ng paa para sigurado. Yan, crispy fried. Yan. Tirong blood na. Ito na lang mamaanan. Salmingan na naman gano'n. Salmingan na naman gano'n. So check natin. Nung pag-ungko dito mga ka-J-lovers, hindi siya nag-shoot yung relay na naman. Tingnan natin ha. Malalaman nyo kung bakit hindi na naman siya nag-shoot yung relay. So, papakita ko na lang sa inyo. Pide. Pide gano'n. Ikaw mga nag-cellphone. Yan. Ay, pala no. So, papakita ko sa inyo ha. Nung pag-test natin, yan, inon ko na siya. Wala akong nakipakinggan na nag-switch on yung relay. May supply na siya. Yan, meron na siyang supply. Nag-drop na nga siya. So, nung pag-test ko dito, nag-drop na yung kabila kasi yun dun kinuha ng supply. Ito to, meron na siyang 32. Dapat sa kabila nito, kung may positive to, dapat 0 volts yung kabila. Pag ganun pa din yung kabila niyan, may supply pa din, ibig sabihin, hindi nag-switch yung relay. Tingnan nyo maigi. Yan o, hindi siya nag-switch on. Dating position siya. Nasa bandang taas. Nakita nyo ba yung isang capacitor 39 volts na lang nag-drop kasi dun siya kumuha ng supply ng relay. Yan. Yan o, hindi siya nag-switch on o. Dapat sa may bandang babayan. Nalinigan na boss. Yan. Yan o, sa may bandang baba dapat yan. So papakita ko sa inyo kung ano yung problema. Natagalan ako bago ko hanapin to. So papakita ko sa inyo ha. Skip ko na lang siya. So bago ko pala skip to, bago ko pala pakita yung problema. So titest muna natin ng actual talaga siya na hindi siya talaga siya nag-switch ng relay. So papakita ko sa inyo ha. Test natin yung supply mismo. Yan, gumagana yan, di ba? Umiikot. Pero hindi siya naka-switch on. No? Dapat nasa may bandang babayan yung contact. So papakita ko sa inyo ha. Kung gagawin natin, tatanggalin ko yung yung connector siguro nito. Yan. Yung ito, tingnan niyo, may positive siya dito. Ay ba, yan, may positive siya. Dapat ang kabila nito wala na siya. Dito, meron siyang positive. Sa kabila dapat wala. Dahil meron yan, hindi nag-switch yung relay. So, tinis ko yan, hindi yan nag-switch yung relay. So, ang ginawa ko pa nga, tinis ko muna yung coil, baka may problema. Pero wala naman, okay naman yung coil. Yan. Hindi naman shorted. Yan, sinolder ko yung relay. Tapos, tinis ko ulit. Yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi siya nag-switch on. Dapat nag-switch on na to nung pagpalit natin ng capacitor. Matagal bago ko rin to na nakuha na may nagkamali pala ako. So malalaman nyo na lang. Yan, tinis ko, wala talaga siya, diba? Yan, on natin. So wala talaga, diba? 0 volts. So hindi nag-switch on yung relay. Yan, yung sinasabi ko sa inyo, wala talaga siya. So wala talaga siya. Kahit anong pilit kong gawin, wala talaga siya. Ang tagal bago ko siya mahanap. So
Nag-check pa ako dito kung may DC out. Sabi ko wala, imposibleng hindi nag-shoot yung relay niyan. Yan, wala siyang DC out oh. Sabi ko bakit hindi siya nag-shoot yung relay. Nagtataka na rin ako. So bakit hindi nag-shoot yung relay? So ako pala yung nagka-problema. Yan, ako pala yung nagka-problema. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung problema. So ito yung sinasabi ko yung problema. Dito ako nagka-problema. Kita nyo? Nung pagtanggal ko siguro ng capacitor, nauga-uga ko siya. Yan. Natanggal yung terminal, yung line, yung connection line niya. Oh. Kita nyo? Nag-lose contact. So ang tagal bago ko siya mahanap to. Nag-lose contact, di ba? So nagtaka na rin ako, nagpalit na ako ng capacitor. Hindi pa rin nag-switch on yung relay. So ganun pala, nung nauga-uga ako siguro, yun, nagka-problema. Hindi nag-switch on yung relay. Yan, kaya ang ginawa natin, yan, niresolder natin. So, yun yung problema. Matagal ko siya bago ko siya na hanap na doon pala. Buti inisa-isa ko ulit. So, bali ito, yan, inayos ko lang yung, ano, yung talagang terminal nito na pagsusolderan natin para intact na intact. So, ayan, na contact na natin na maigi. So, next natin, syempre, titest na natin kung gumagana na ba. So, test natin. So, kita nyo, may audio na siya, di ba? Napakinggan ko na siya kasi nag-shoot na yung relay. Yan. Pag tinisin natin to, meron na siyang supply. 15 volts. Yan. So, dapat, kung hindi ko sana yung natanggal yung connection dun sa pagpalit natin ng capacitor, automatic, mag-switch on na sana yung relay. Kaya lang, nagka-problema tayo, na uga-uga ko yung capacitor. Kaya, na ano yung terminal niya. So pag ganito kasing imitation, medyo mabilisan ang switch ng relay niyan. So, bali testingin na natin to. So thank you very much sa lagi ng pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat. Pasensya na kayo kung putol-putol yung pag-test natin, baka makapirate na naman tayo. So, thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.